Uy, mukhang may pagod na dito. Pagod na ditong umasa sa reconciliation, pero matatag pa rin 'no, at nagtitiwala pa rin dito na parang meron pa ritong tsansa or pagbabago 'no. Parang gusto niya ritong, kumapit sa maliit na pag-asa, ayan. Maliit na pag-asa nakikita ko rito kasi kung sino man 'to, parang magkaiba yung energy na binibigay ninyo, eh. Parang magkaibang direksyon ang nakikita ko sa energy coming from both of you guys. Oh. And because of that, it's burdening this person here, no? It's such a burden na hindi kayo parehas rito, no? But I'm seeing right here na ito yung parang bagay na gusto niya kasing i-push kaya tinutuloy niya kahit ng hirap. And let's all find out what is that. Pero walang kasiguraduhan kung ano man yung ninanais niya rito patungkol dito or out of this situation here with you guys. So let's keep moving. See what's happening here, no? I think merong ginawang major tong person na to sa inyo. Major na negative na parang experience na tumatak talaga rito sa buhay mo. So, okay, so let's go ahead and check this out for you, collective. Oh. So, ilatag na muna natin lahat collective, no, bago natin simulan na basahin kung ano pa yung mga dapat nating malaman dito mula sa taong ito. Okay. Alright. No. Ang cute. I think this is your energy here. Okay? You're appearing as the King of Coins or King of Pentacles energy. Alright. So, hi and hello collective. Thank you so much sa patuloy at wala ninyong sawa na pagsuporta sa akin dito sa channel na to. At sa mga new subscribers, maraming salamat sa inyong lahat. No, welcome kayo rito sa aming community. No, bago tayo magsimula, reminders muna na hindi to for everybody and just take only what resonates with you guys. Wala tayong gender here, babae, lalaki, LGBT, cross-watchers, no? Welcome kayo rito, no? At syempre, you can flip roles and at the end of the day, you still have your free will, no? Pwede nyo yung gamitin, of course, anytime, no? So, nakalimutan ko, may nabasa akong comment, mga babe, no? Dito ko na lang din sasagutin yung comment niya, no? Pero as far as I remember, I do pick up na Capricorn siya. Okay? So, shout out sa'yo, my love, no? Hindi ko ma-remember yung pangalan mo. Pero maganda yung tanong niya, no? Sabi niya, Miss Yan, paano ko ba malalaman kung ang tarot reader is totoo or hindi? Isa lang ang sasabihin ko sa inyo mga babes. Your gut feeling. Ano ba yung nararamdaman mo every time na nakikinig ka sa kanya? If you feel like na parang yung nararamdaman mo is, ay, nagda-doubt ka sa kanya, no? Then you need to listen to your intuition. Why will you keep on listening to that energy reader if you are not connected sa kanya? 'Di ba? Doon pa lang malalaman niyo na yun eh. Okay? So, kung hindi mo siya feel at hindi mo ramdam na nagiging totoo siya, no, or hindi ka kumokonek sa kanya or nararamdaman mo, no, na parang there's something here na parang mali about that energy reader, then stop listening, no, sa kanya. Kasi you're just wasting your energy and time sa ganon, 'di ba? Mararamdaman nyo yan, no, kapag napanood nyo ang isang energy reader or nakinig kayo sa kanya. No, if you feel that it strikes deeply in your soul and in your heart, no, then definitely well connected kayo sa kanya, no. Ikaw mismo
ano ba ang nararamdaman mo sa tuwing pinakikinggan mo, 'no, yung energy or tarot reader. Yan, 'no, dun niyo yun malalaman, 'no. So, if you feel like mga babes, 'no, na ganun yun, then dun niyo magigets kung dapat niyo pa bang ituloy yung pakikinig or hindi na. Yan. So, thank you so much, 'no, sa nagbigay. Pero kung mahahanap ko yung question mo, as question mo, babe, ilalagay ko yun dito, 'no? Yan. So, hindi ko naman siya shoutout kasi after nito, hahanapin ko yung comment mo, no? Pero kung sino ka man, no? Na-remember ko kasi parang sa letter R nagsisimula yung pangalan niya, pero ngayon ko lang naalala yung question, okay? So, shoutout sa'yo, maraming salamat, no, sa yung question, no, na alam ko na magbe-benefit din yung lahat, kaya dito ko na sinagot. So, thank you so much, love and light sa'yo at sa inyong lahat, no. So, nakikita ko dito mga babes, no, dito sa reading na 'to, let's go. So, nakikita ko dito, meron ditong person, no, na with the Knight of Pentacles energy in reverse, this person here, hindi naman yung parang nagpapakita siya ng insincerity, no, or hindi sincere, ganyan. Hindi ganun, no. Pero nakakaramdam tayo rito ng inis, no. Inis niya sa inyo at pagkaubos ng kanyang pasensya. Yan yung nakikita ko rito, no? Pero ang question is, may karapatan nga ba siyang maubos ang pasensya rito? Yan. Yun yung sasabihin ko sa inyo kung anong nakikita ko dito. Because with the Ten of Wands energy, the Devil enters this Wheel of Fortune, honey. Okay? This is this one. Takpan natin yung abs ng Devil dahil baka ma-detect ni Whitey. Ma-detect niyang naka-topless, 'no, ang devil. So, dito mga babes, 'no, ang mensahe na nakukuha ko rito, this is the energy here of someone, 'no, na parang gustong-gusto ng pagbabago, 'no, to the point na handa siyang gawin, okay, ang lahat para sa pagbabago na 'yan, 'no, with the Wheel of Fortune. And whatever the case may be, ang pagbabago na 'yan, 'no, ay ginagawa niya na, 'no. Pero remember, this is timeless, 'no, so yung iba puwedeng nagpaplano pa lamang na magsimulang gumawa ng aksyon patungkol dito sa sitwasyon na 'to involving you, collective. Kung sino man siya, nakikita ko rito, 'no, na talagang nahihirapan siya sa kanyang sitwasyon, 'no, dahil gusto niya ng pagbabago. At ang pagbabago na 'to, 'no, ay maaaring nagiging mabagal, 'no, or slow moving, yung progress, 'no, dito sa sitwasyon na 'to, 'no. So, naiinip siya rito na maghintay, 'no. Actually, this person here is losing patience. It's like, parang sinasabi niya na that ikaw collective, you're making it hard for me. Kaya parang pinapahirapan mo raw siya rito, 'no. And whatever the case may be, I do pick up that this person here did this to you, you know. So with this Ten of Swords energy, I do pick up that this person here could possibly betrayed you in the past, no? Not knowing literally kung ano ba talaga yung sitwasyon na nangyari nun. Kasi nakuha ko rito ng very impulsive, no? At parang hindi pinag-isipan ng mga naging aksyon dito sa sitwasyon na to, no? Pero ngayon, nakikita ko rito na parang nagising siya, no? At nagkakaroon rito ng parang understanding, no? Na ang tunay at totoong, new beginning ay sa'yo niya nakikita, 'no. 'Yan, 'yun yung ibig sabihin nung deer, ayun nakikita niyo yung usa na 'yan. 'Yun yung ibig sabihin na 'yan, 'no. So, nakikita ko rito na although pakiramdam niya pinahihirapan mo siya or you're making it hard for him or her kung gumagawa na siya ng action ngayon at kung gagawa siya rito mararamdaman niya talaga yung presence mo, 'no. Parang sinasabi niya kasi rito, 'no, sa kanyang isipan at the back of his or her minds and thoughts, 'no, pero hindi niya 'yan sasabihin sa'yo, sa loob-loob niya lang 'yan, 'no, kasi alam niya na may kasalanan siya sa'yo rito, 'no. So, this person here is actually losing patience, 'no, and Knight of Pentacles energy is also giving me this type of message, 'no, na parang, medyo matagal-tagal na rin na parang pinupursu ka niya, 'no, or parang kinukuha niya rito yung forgiveness mo 'no, or pinatutunayan niya rito na karapat-dapat mo siya. Although, ganyan mga babes 'no, this person is showing me 'no, na willing talaga siyang magbago.
hindi niya 'to masabi ng harapan sa'yo. So, this is all about in his or her thoughts, 'no? Pagod na siya. Pagod na siyang ipursuka, yun ang sinasabi niya rito. Pagod na siyang ipursuka, 'no, yung body niya at yung thoughts niya, 'no, naka-align, 'no, dun sa punto na nakakapagod. This collective here, parang ang arte nito masyado. Ganun yung nakikita ko sa kanya. Let's be honest, no? I don't want to sugarcoat here in this reading, no? And you know me, guys, 'di ba? Wala talagang sugarcoat, no? I really mean at what I'm saying, 'di ba? And also, okay, yun nga yun, no? Yung mind niya tsaka yung katawang lupa niya, no, pagod na, naintindihin ka rito, no? You're making it hard for this person here na makamit tong makamit tong forgiveness na to. That's why nga sabi ko sa inyo kanina, no? Deserve niya ba? It's up to you, yung forgiveness na yan, no? Kasi this is a major betrayal. Ten of Swords is the last, no? 10 is the number na nag-i-indicate ng ending. No, ibig sabihin, sukdulan yung ginawa niya sa'yo, last number na po yung 10 sa tarot deck. So whatever the case may be, this person did something big, did something here na hindi maganda, no? At to the point na nalugmok ka rito, no? Dumating ka dun sa point na parang nahirapan ka, no, to stand on your own, no? Like you feel helpless about yourself, no? Super tortured yung nangyari sa emotions mo, naapektuhan rin yung health ng body mo, no? Yung whole well-being mo, no? Yung iba, nakita ko rito na pwedeng hospital pa kayo, no? Because ang tawag dito, nag nag-fluctuate, no, ang inyong energy, no, or nakakuha ko dito na parang yung iba naka-experience dito ng health issues, no. Others could be stress or depressed, yung nakita ko dito, no. This person here is actually nakikita kong ipupursu ka niya. At kahit na ganun yung naiisip niya, no, na parang nahihirapan siya rito, no, dahil hindi mo pinapataw pa yung forgiveness, no. Okay? This person's heart is yun yung parang nagpupush sa kanyang ituloy ang pagpurso sa'yo. Sabi ko nga sa inyo, itong deer na to, no, is the symbol here, ayan, no, of this person here wanting this connection back to life, no? Kasi sa'yo niya nahahanap tong new beginning na to. Kaya kahit na naiinip, nasasaktan rin with the three of swords na nakikita ko rito mga babes, no. Yeah, wala dito yung three of swords, no, pero nakikita ko dito mga babes, no, yung three of swords, yan, okay? Because this this type of energy is giving me this energy, this message right here, no, na siya yung parang klase ng energy na kahit nasasaktan siya, alam niya na sarili niya kasing game yung nangyari noon, 'no? At parang yung feeling ngayon is parang ayaw niyang matalo rito sa sariling game niya na ito, 'no? So this person could possibly played your heart in the past, 'no? And now this person here is seeing, 'no, na parang yung play or yung game na ginawa niya noon, 'no, is parang siya naman yung nilalaro ng tadhana ngayon. Yun yung iniisip niya. Okay, so this person feels defeated somehow pero ayaw niyang isuko 'to kahit pagod na yung katawang lupa niya at yung mind niya ay sumusuko rin, 'no. Yung emotions niya for you ay mataas dahil gusto niya talaga na magkabalikan at magkaayos kayo. Kaya tinitiis niya rito na naiinip siya rito mga babes, 'no, na parang hanggang kailan kaya ipupursu ko 'to si collective, hanggang kailan kaya siya parang magmamatigas or kailan niya kaya i-open yung heart niya ulit sa akin, yan, 'no. So this person here is holding to that hope, holding to that faith, 'no, na magkakabalikan pa kayong dalawa, yun yung nakikita ko rito, 'no. So ayaw niya ritong palampasin ang oportunidad na 'to, 'no, kasi parang mas nakikita niya na mas magiging yaan si doom, DOOM, na parang mas makikita niya ito, mas magiging miserable yung buhay niya kapagka hindi niya itinuloy 'to, 'no. So, alam mo yun, kahit na naiirita at naiinis siya sa'yo rito, naiinip at nasasaktan, 'no, tinatago niya ito kasi alam niya siyang may kasalanan. Gusto niya kasi rito talaga ng rekindling or reconnection, 'no, or pag-asa na bigyan mo siya, 'no.
tsansa na patuloyin ulit sa buhay mo, 'no. Pero ang nakakaloka rito kaya natawa ako kanina, sabi ko nga sa inyo, I do feel like na ang energy ninyo ay ang King of Pentacles energy, looking at this star, and there's the Three of Wands. Yeah, see, look at that. And what I want to say from here is that this is your energy here, 'no. Nakatingin ka rito. Yan 'no, sa star. Ibig sabihin meron ka ritong mga pangarap na you're enjoying the moment. Nakukuha ko yan 'no, you're enjoying your life right now, 'no. You're okay, you're stable at something or feeling mo 'no, na nagiging stable na yung buhay mo 'no, like you're okay with your life right now 'no. Ayan 'no, hindi ko naman sinasabi na parang natutuwa kayo na dahil hinahabol or hahabulin niya kayo 'no, pero nakuha ko rito ng energy na, "Ay kasi Miss yan, deserve niya naman yan." Medyo may pagkamaldita kayo dun or pagkamaldito ng bahagya 'no, pero nakikita ko rito that you're giving your past lover here 'no, little of your attention 'no. Parang ang nakikita ko rito 'no, is yung independent na collective at ikaw yun 'no. Parang bahala siya Miss yan kung kailan siya susuko, okey. Kung kailan siya mapapagod na i-pursue ko, okey. Basta ako enjoying the moment, 'yan 'no. Naka-focus ka lang dito sa mga magagandang bagay 'no, at nakikita mo na rito yung mga mga bagay na nakaka-enjoy gawin 'no. Parang parang ikaw 'to na looking forward ka pa sa mas mga nakaka-enjoy na mga bagay na paparating sa'yo. Meron kasi sa'yong mga nangyayari dito, mga little things na pagbabago na kinakatuwa mo, eh, you know, and it's making you smile and it's contributing to your well-being as well. Your healing, no? So, yung iba, no, hindi lang yan yung mga new activities or new opportunities or offer, no? Yung iba naman, nakikita ko may iba na kayong tinuturing na star, no? So, yun ang nakikita ko rito, no? Star ng puso. So, ibig sabihin yung iba sa inyo attracted na kayo, no? Sa isang nilalang, no, na bagong koneksyon nakikita ko rito 'no. So parang kayo 'to na nagiging tahimik lang din, okay about this past person here. Parang sinasabi ninyo, "Bahala siya miss yan kung gusto niya akong i-pursue or what," 'no. 'Yan, hindi ko naman sinasabi, na pinapahirapan niyo siya or whatever 'no, pero yung ginagawa ninyong hindi pagpansin at hindi pag-notice or pagdedma sa kanya 'no, ay ang nagpapadurog ng kanyang puso. Here, yun yung nakikita ko rito. Kasi this person here, tinitiis niya rito yung parang hindi mo pumamansin, no, or parang sinusuyo ka na niya or susuyuin ka na niya, pero nakikita ko na parang wala lang para sa'yo, hindi ka ganun ka-affected, no, or parang yan. So whatever the case may be, this person here will continue to pursue you. Kahit na magkaiba yung sinasabi rito ng isip at puso niya, kasi yung isip at katawan niya pagod na. Pero yung puso niya sinasabing go pa rin para, tawag nito, kasi alam niya na 'pag pinurso ka niya 'no at bumalik ka if ever, alam niya na yun yung pinaka magiging, um, winning battle niya 'no, yun yung pinaka magiging trophy niya 'no, ang magbalik ka sa life niya. But then again, look at you, I'm seeing you 'no, na flying colors ka dito. Yung tagumpay rito parang nakikita mo na sa future 'no, at kung makikita mo 'no, naka-face ka dun, 'yan, hmm, see? So you're no longer paying attention to the old ones 'no. Hindi lang dito sa tao na 'to, sa tingin ko sa lahat ng may kinalaman sa nakaraan, like you're moving towards here to new journey of your life. So just take how this resonates here, sweetheart. Thank you so much, honey. Sarang hayo, love and light.